Gumuho ang malaking bahagi ng bundok na yan sa Dalaget, Cebu, kasunod ng walang tigil na pag-ulan. Ilang oras hindi nadaanan ng kalsadang nagdurugtong sa kabilang bayan ng Argao. Agad namang nagsagawa ng cleaning operation sa lugar ang mga tauhan ng LGU, Municipal Engineering Office at Disaster Team. Umabot na sa second floor ng PITX ang pila ng mga pasahero Panay, Cavite, isang araw bago ang bisperas ng Pasko. Dahil naman sa traffic sa Camarines Sur, delayed ang alis ng ilang bus pa Bicol. May live report si Nico Wahe. Nico? Atom, delayed pa rin ang mga bus na galing Bicol kaya may mga pasahero na namili na ng bagong tiket sa ibang bus na makakabiyahe na ngayong gabi. Hindi sira ang escalator na ito sa PITX. Sinadyang hindi pinaandar para gawing pilahan ng mga pasahero Panay, Cavite na umabot na sa second floor. Nakakainis. Bakit po? Kasi ang haba po ng pilang. Ako sobrang stress. Bakit po? Napakaba ng pila, ang dami namin mga dala. Ang estudyanteng si Mark, inasahan na raw ang ganitong pila, lalo't sabay-sabay ang uwi ng lahat. May clip ang araw ito, dahil yung mga nauna niya raw biyahe, umaabot pa sa third floor ang ikot ng pila. Expected ko siya kasi nung November 1, mas mataas, mas mahaba yung pila. So, nagulat ako, hanggang second floor lang siya, so hindi na bago sa akin. Ayon sa information desk sa PITX, may mga bus naman. Sadya lang marami ang pasaherong sabay-sabay umuwi para humabol sa Pasko. Sa mga pabikol, may ilang biyahe na delayed na dahil pa rin sa traffic sa Camarines Sur. Medyo mabagal lang kasi sobrang traffic sa Lupe. Nadidelay talaga ang mga bus. Ang schedule na adjust na lang. Si Teresa nga kahit nag-online booking na noon pang November para sa ngayong gabing biyahe, hindi rin natuloy dahil walang bus. Supposed to be 23 yung biyahe namin. In-adjust nila ng 24 dahil daw sa traffic. Nag-feedback sila kahapon lang din pero medyo na kasi pabalik na din kami. So hindi kami na-inform. Kaya ang remedyo, bumili na lang ng bagong ticket sa ibang bus na bibiyahe ngayong gabi para makahabol sa Noche Buena bukas. Double payment kami para lang makauwi. Ang pamilya naman ni Geraldine, swerteng may nakuha pang ticket kahit walk-in para makabiyahe pa Naga ngayong gabi. Pasalamat pa rin po kasi kahit last 2 minute na, meron pa rin bus. Akala namin bukas pa or mga ilang kasi na din talagang ang dami ng mga pasahero. Atom, sa mga oras na to ay humupa na yung dami ng tao dito sa PITX. Maging yung haba ng pila, yung mahabang pila kanina ng mga pa-Cavite ay nalusaw na rin. At kaugnay naman sa seguridad dito sa PITX, maraming pulis na umiikot ngayon dito at may mga K9 unit din na nagsisiguro na ligtas ang mga biyahero. Atom. Maraming salamat, Nico Wahe. Kasabay ng last-minute Christmas shopping, ang traffic. Kumustahin natin ang sitwasyon sa EDSA Quezon City sa live report ni EJ Gomez. EJ? Ato, magkasasara lang ng mga mall na extended ang operating hours ngayong holiday season. Kanya-kanyang diskarte ang mga kababayan natin sa kanilang mga last-minute shopping bago ang bisperas ng Pasko ngayong taon. Gayun din sa kanilang biyahe pauwi. Matao sa loob at labas ng mga mall ngayong gabi. Sa isang mall sa Quezon City, kanya-kanyang bitbit na mga pinamiling pangregalo ang ilan nating kababayan. Si Harley at mga kabarkada nagkita lang daw sa mall para sabay-sabay na pumunta sa kanilang Christmas get-together. Pero ang saya sa muling pagkikita-kita, nahaluan ng stress dahil wala silang masakyan. Kung ano lang po nung maabutan, kunwari jeep, ayun na lang kasi punuan, wala naman choice na iba. Pag inantay ko pa po nung bus, malilate po sa pupuntahan. Mismong mga rider ininda raw ang matinding traffic simula nitong mga nagdaang araw. Talagang pagka-rush hour, sobrang traffic talaga. Kaya ginagawa namin ng mga rider, sumisingit-singit na lang kami para makarating kami sa pupuntahan namin ng maayos. Nag-iingat naman. Kita man nila yung kalsada Ni-explain namin na kunting pasensya lang, talagang ganun Kwento pa ni Ariel, bagamat marami ang nagbubuk ngayon ng masasakyang motorsiklo, halos tabla lang din daw ang kita nila dahil sa tagal ng oras nila sa kalsada at lakas ng nakukonsumong gasolina. Sa Divisoria, mura pa rin ang bentahan ng mga panregalo sa ilang tindahan kahit nagpatong na sa presyo ang ilang nagbebenta.
Kahit umulan, tuloy ang pamimili sa hile-hilerang tindahan ng iba't ibang gamit, pakyawan ng benta ng mga murang laruan. Sa Villalobos Street sa Quiapo, dagsa naman ang mga namimili. Hamon naman ang pinipilahan sa Palangka Street. Ang ilan, maaga ring namili ng pampaingay at pampaswerte para sa bagong taon. Atom, just an hour ago, mabigat ang daloy ng trapiko dito sa kinatatayuan namin sa kahabaan ng EDSA dito sa may North Avenue. Pero ngayon, napasado alas 11 na ng gabi, wala na tayo nakikita mga motorsiklo na sumisingit sa kalsada dahil medyo lumuwag-luwag na ang daloy ng mga sasakyan. Ingat na lang ho sa ating mga motorista na pauwi at patungo sa kanilang mga destinasyon ngayong Pasko. Atom? Maraming salamat, EJ Gomez. Nagtitiis sa mahabang pila ang mga biyahero sa Batangas Port na inaabot na ng gutom. Nagdagdag naman ang tauhan sa NAIA. May report si Marisol Abduraman. Record-breaking nitong Sabado ang dami ng mga pasahero sa NAIA. Ayon sa Manila International Airport Authority, sa 161,000 umalis at dumating, mas marami ang domestic passengers. Nag-deploy po tayo ng karagdagang mga tauhan, mahigit 30 po na immigration personnel ang nilatag po natin sa mga paliparan upang tumulong po na maibsan ang mga pila. We have also in place yung atin pong mga mobile counters. Pwede nang bumati ng Merry Christmas ang mga tauhan ng Bureau of Immigration sa mga pasahero. Pero may paalala. Pakita natin yung hospitality natin, pero bawal pong tumanggap ng regalo, ang pagbati lamang po. Ang Batangas Port naman, pansamantalang isinara kahapon matapos magkagulo. Nag-stop isinara dahil punong-puno talaga. Inusog kami ng inusog, naglagay kami ng barrier para matino. May mga naibig pa raw dahil nag-unahang makasakay. Pero marami nakakalusot na nakakasakay sa hindi nila schedule. Marami Ngayong araw, marami pa rin biyahero sa loob at labas ng pantalan. Sorry, dito na kayo nabot ng grupo? Oo. Bakit? Ang tagal po. Hindi nga namin ba't napatagal na kailangan yun Paliwanag ng pamunuan ng Batangas Port, hindi tuloy-tuloy ang pagbenta ng ticket para hindi magkagulo sa schedule. Average daily rito, foot traffic sa Batangas is 6,000. So last Friday we have 20,000 plus, Saturday is 25,000, kahapon, Sunday is 26,000 plus. Kung ganito karami ang pasahero, kulang barko. Sabi naman ng Philippine Ports Authority, mainam kung gawin ng mandatory ang online ticketing system. Pila-pila na rin ang mga sasakyan sa matong ports sa Sorsogon. Nagpabago ng pagsakay ng Roro buses ang malakas na alon dulot ng shear line. Sa Lupi, Camarines Sur, mabigat ang daloy ng trapiko sa Andaya Highway dahil sa road repairs ng DPWH. Bumper to bumper na rin sa Cannon Road. Para iwas aberya, inaabisuhan ang mga motorista na gamitin ang mga alternatibong ruta. Marisol Abduraman, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Purchase booklet, hindi na kailangan ng mga senior citizen para makakuha ng discount sa gamot. Yan ay matapos maglabas ng bagong administrative order ang Health Department. John Amores, tinanggalan ng professional license ng Games and Amusements Board o GAB matapos mapatunayang guilty sa conduct unbecoming of a professional basketball player. Ibig sabihin, hindi na siya makakapaglaro sa anumang professional basketball games na saklaw ng GAB, effective immediately. Nag-ugat ang kaso sa insidente sa Laguna noong Setyembre kung saan nakita sa CCTV si Amores na nagpaputok ng baril. Sinabi noon ni Amores na warning shot lang ito para protektahan ang sarili at mga kasama sa banta umano ng mga armadong lalaki. Pero itinuring ng GAB na mapanganib ang kanyang aksyon na nagdulot ng gulo at kaguluhan. Wala pang bagong pahayag si Amores na nahaharap din sa kasong attempted homicide. Tulay na nagkukonekta sa mainland Leyte at Biliran umuuga at tila umaalon-alon pa. Kaya di muna ito pinadaraanan sa heavy equipment vehicles. Sa hiwalay na kuha, kita rin kung paanong umuga ang steel bars ng tulay. Pinapadaan naman ng DPWH ang light vehicles gaya ng passenger van at SUV. Ang mga bus, pinahihinto para magbaba muna ng pasahero bago padaanin. Mark Salazar, nagbabalita para sa GMA Integrated News.
Makapigil hininga ang paghabol ng mga residente sa inanod na balsa sa Libakaw, Aklan. Sakay kasi niyan ng isang pasyenteng ihahatid sana sa ospital. Tumulong ang mga tauhan ng MDRMO. Nasagip naman ang pasyenteng dinala sa ospital. Ayon sa Pag-asa, shear line ang nagpapaulan sa Visayas. Trough naman ng dating bagyong Romina ang nagpaulan sa Palawan. Sa Puerto Princesa, mabot hanggang binti ang baha. Nagmistulan namang dagat ang ilang kalsada sa Digos, Davao del Sur. Epekto ng localized thunderstorms ang pag-ulan sa Mindanao. Ayon sa Pag-asa, posible pang maging maulan bukas, bisperas ng Pasko, sa malaking bahagi ng bansa. Amihan ang umiiral sa malaking bahagi ng Luzon habang shear line sa Southern Leyte at Visayas. Sa rainfall map ng Metro Weather, halos buong Pilipinas ang makararanas ng malakas na ulan bukas. Sa special weather outlook ng Pag-asa, posible pang magtuloy ang ulan hanggang Miyerkules, araw ng Pasko. Amihan, easterlies at shear line pa rin ang magpapaulan gaya sa Metro Manila, Central at Southern Luzon at Eastern Visayas. Easterlies naman ang makakaapekto sa ilang bahagi ng Mindanao. Paghanda rin sa posibilidad ng localized thunderstorms sa iba pang bahagi ng bansa. Pinalaya si Pandi Bulacan Mayor Enrico Roque matapos paboran ng korte ang mosyon na ibasura ang warrant of arrest laban sa kanya. Pinaboran din ng korte ang hiling ng alkalde na ibalik sa prosekusyon ang kasong rape na inihain noong 2019 para muling imbestigahan. Inaresto ang alkalde at dalawang iba pang opisyal ng munisipyo ng Pandi noong nakaraang linggo. Itinanggi ng alkalde ang akusasyon na gawa-gawa lang umano at may bahid politika. 13 lalaki ang gumahasa umano sa dalagita sa Oslob, Cebu na natagpo ang patay ilang araw matapos magsumbong sa ina. Ayon sa ina ng 15 taong gulang na babae, 3 lalaki ang nakilala ng kanyang anak sa pista sa Oslob na pumilit sa kanyang uminom. Nagtawag sila ng iba pang lalaki at pinagsamantalahan ng biktima nang mawalan ng malay. Isang araw matapos makapag-report sa pulisya, natagpo ang patay ang dalagita. Inaresto ang 4 sa 13 suspect sa Dalaget, Cebu. Positibo silang kinilala ng mga saksi. Natunto na rin ng pulisya ang lugar kung saan umano ginawa ang pangahalay. Nihanda na ng pulis ang kasong statutory rape na isasampa sa mga inarestong suspect habang inaalam ang pagkakakilanlan ng iba pang sangkot. Hinihintay din ng pulisya ang resulta ng autopsy sa bangkay ng biktima. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.